Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga po pala. Sorry. Medyo nervous na naman ako eh. Wala kasi ang minamahal namin Pangulo na siya dapat. Ba't po nagpapaypay yung iba? Nainitan po ba kayo? Kasi nag-joyful po kayo, ano? Ay, opo. Masarap po ba mag-joyful? Dahil pinapawisan, ano po? Masarap po talaga basta pinawisan ka, yung mga sakit-sakit sa tagiliran, katawan, nawawala po yun. Alam nyo po, meron akong isang hinahangaan dito na every time na basta't magjo-joyful, nakikita ko siya sa harapan, nagli-lead. Tingnan nyo nga po, tumayo ka nga kapatid na, palakpakan po natin si kapatid na Lando. Ako po hindi ko kayang gawin yung ginagawa niya pag nagjo-joyful. Kasi po, nakitang-kita nyo talaga yung paa niya, umaangat talaga. Talagang napaka-energetic po nitong kapatid natin, Kalando. Kaya ako, tuwa sa kanya. Kaya nyo, Kalando, minimithi kong itong laki ko na to, gusto ko rin na yung sigla na yun. Kaya idol kita lagi kita tinitingnan. Anyway, ngayong gabi po ay meron tayong maririnig na magbabahagi ng mga kapatid natin. At sa kanila natin maririnig kung papaano ba, kung ano-ano ang mga biyayang natanggap nila sa Panginoon simula noong sila ay tanggapin nila ang Panginoon. Alam niyo po, kanina kung nandito kayo nung ako ay nagbahagi, siguro ganun din po ang mga kapatid natin na mag-share ngayon. Base po sa kanilang karanasan, siguro maririnig din ninyo. Ang unang tatawagin ko po na isang magbabahagi sa atin ay si kapatid na Rosie Cruz from Bisal, San Pablo. Palakpakan po natin si Tita Rosie. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka po't pinasasalamatan. Ang lahat po ng bagay ay sa iyo lamang, wala pong makaangkin ng kahit sino man. Amen. Buhay ang Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga choir at saka sa mga alagad. Sa unang dako po ng aking kung paano nga po ba ako nakarating dito na bilang isang alagad. Sa una po ay nung hinahayo pa po ang Divine Mercy. Ako po ay isang inangkin ko po na ang pangarap ko ay isang tagasunod lang na bawat saang baryo ay hinahayo ako isang tagasunod. Yun po. Hanggang sa dumating nga po sa dako ng nung pong purmero ay sa amin dinala, kulang lang po ng isang buwan sa amin na hinahayo ang Divine. Pagkatapos po, inilipat ng Dalayap, ganun din po. Dating po sa Dalayap, nang ako po ay bendisyonan ng mahal na pumanaw na po si kapatid na Irma, ang pagkasalita po niya sa akin. Nang ako po ay bendisyonan niya, tinutup niya ang aking noo at pagkatapos ang pagkasabi sa akin ay kapatid, magbatak at manalig, malapit na mo nang makakamtan ang iyong pangarap. Sabi ng gano'n. Hindi ko po sinakwan yun, isinaloob. Hanggang sa nga po ay ihihayo kung saan dinala po sa baryo sa bayan ng Bustos. Yun po, binendosyan din po ako ng mahal na apo.
ng salita niya sa akin, bakit mo kapatid ayaw mo pantanggapin na pararamdam na sa iyo? Yun po ay binaliwala ko rin at ang pinangarap ko po ay isa lang akong tagasunod. Subalit hindi ko po akalain na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ako'y inakay niya na ako'y bibigyan pala niya ng biyayang aking paglilingkod. Hindi ko rin po pinansin yon. Ako po hanggang sa pauwi nanginginig ang katawan ko na hindi ko malang kung bakit ano nga po yung ang salita sa akin ng mahal na Apo ay maglingkod ka na at paramdam na sa'yo. Hindi ko pa rin po pinansin yon. Hanggang nga sa po ay doon dinala na sa Tarkan kay kapatid na Barbara. Ayun nga po, nang ako na naman po ay kanyang bendisyonan tinapik po ako niya. Bakit ayaw mo pa kang tanggapin? Sabing ganon. Ikaw ay maghaplos na. Sabing ganon po sa akin. Aba hindi na po ako nakatanggi, sabi ng ganon. Ito na po ba kaya ang biyayang pagkakaloob mo sa akin? Ay nga po, kauna-unahan naghaplos po ako. Kauna-unahan ko pong hinaplos ang asawa pa ng kapitan dito sa Dalayak yung dati. Dalawa po sila. Po nagpataka ko, naghaplos po ako. Nang ikatlong haplos ko po doon sa isang babae Naku po, Diyos ko po, Panginoon ko. Talaga po namang hanggang dito, hanggang paa. Talaga ang pagsubok sa akin ay gano'n na lang na ganito kaya. Lahat ng ganito ay nararamdaman mong nahihil. Talaga pong hindi kaaya-aya. Pero gano'n pa man mo, tinanggap ko buong puso kong tinanggap na ito na ang pagsubok mo sa akin ng mahal na Panginoon. Ayun nga po, hanggang sa ako ay makapaghaplos na pinupuri ko ang Ama sapagkat ako'y binigyan ng biyayang na sa pamagitan ng kahit ako ay isang ama pa at isang ina na bilang nag-aaruga sa aking pamilya. Sa ngayon po ako ay nag-iisa na lang. Kasama ko isang manugang ko. Yun po ang kasama ko ngayon sa bahay. Na patuloy po akong naakay rito sa dambana upang akipaglingkurin hanggang sa ako ay may kalakasan pa. Salamat po. Maraming salamat po, Tita, sa napakaganda niyong pagbabahagi. Totoo po yun. Ako ay humahanga sa kanilang mga alagad. Hindi po ganun kadali ang gampanin nila bilang isang alagad. At sa tuwing na po na nandito ako, nakikita ko po yung ginagawa nila. Pero alam niyo po ba, nung ako'y bagong napunta rito, isa po yun sa mga nakita ko dito sa Kapatiran Divine Mercy, yung samahan nila na bilang alagad, samahan ng mga Caps. Doon po ay isang nakaakit sa akin na sabi ko sa sarili ko, gusto ko rin na maging isa sa kanila. Katulad ng Caps. Maganda po kasi ang nakikita ko sa kanila every time na mag-meet sila rito. Talaga po ang makikita mo sign ng pagiging kapatiran. Makikita mo, may beso-beso sila. Magkakamayan sila. Ganon din po kami mga Caps. Isang bagay na pagpapatunay na talagang buhay ang Diyos sa lugar na to. Dahil ang pagmamahal ay pinakikita nila sa sarili, hindi lang sa sarili nila, sa isa't isa. Kaya po, humahanga ako sa kanila, lalo nga po nung time na yung anak ko ay hindi maganda kondisyon. Alam ko pong lahat ng alagad ay ipinagdadasal yung anak ko. Kaya samantalahin ko na yung pagkakataon, maraming salamat po sa inyo. Kay Kalando, dahil isa siya nung time na yon na talagang hinahaplas niya po yung anak ko. Isa po yan na makikita natin at ipagmamalaki natin dito sa Divine Mercy. At dito ko lang po nakita yon. Sabi ko nga, marami na akong pinanggalingan, pero hindi ko po nakikita sa ibang kapatiran yon. Dito po nakikita ninyo at masasaksiyan nyo araw-araw. Ang pangalawa ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na, wow, ito po ay malayo ang pinanggalingan. Pero alam nyo po ba
twice a week, nandito rin sila. At buhay na saksi ang kanyang kabiyak ng puso, ang kanyang may bahay. Si Mrs. Lacson po, kapatid na Charito, siya po ang magbabahagi. Siya po ang kabiyak ng puso ng aking kapatid na si Ginoong Lito Lacson. At maririnig po natin sa kanya. Palakpakan po natin si kapatid na Charito Lacson. Magandang umaga po sa gabing ito. Siguro po hindi lingid sa inyo ang nangyari sa kabiyak ng puso ko. Siguro yung iba na dito nung mangyari yon, nang inatake siyang bigla. Hindi lingid po sa inyo na may dati na siyang karamdaman, pinagaling po siya rito. Pero yung pagdalisay nga po, kung nalalapit nga po kami, dumarating pa po pala talaga lalo yon. Para lubusan mo siya talagang makilala na kung hindi ka talaga bibitaw sa kanya. Pero doon po sa pagdalisay na ginawa niya sa aking asawa, hindi po namin siya nakalimutan o wala man lang pagsisi. Doon po namin siya lalong nakilala na talagang hindi niya pala po kami pababayaan. Nung sumpungin po siya rito, nung tanghali po yun, nag-umpisa na po ang ating gawain. Nakaupo po siya roon nung bigla siyang sinumpong na bigla na lang siyang parang hihiga. Pero naalalayan po siya ng mga cups at nakita nga po na nag-collapse siya. Tumaas ang BP niya, nag-high blood siya. Kumbaga sa na-stroke po siya. Pero yung paninindigan niya po talaga na para dito, dahil nananalig nga po talaga siya sa mahal na Apo, at sa ating Panginoon na dito siya gagaling. Na-stay po kami rito ng ilang araw dahil ayaw niya nga pong umuwi ng Manila. Gusto niya dito po kami. Alam niya dito po siya gagaling. Na-stay po kami ng ilang araw na alam po naman ng Apo na yung pananalig niya hanggang gano'n na lang. Pero ang Apo na rin po ang nagsabi na magpatingin muna kami, dahil inatake po siya, hindi na nga siya nakakapagsalita, hindi siya nakakainom, hindi kakayanin na ganun lang na nakaano. Pwede anya natin siyang dalhin sa ospital kung yun ang talagang kailangan na parang yun din naman ang ng Panginoon na siya ang gagamitin. Ilang beses po siyang tinatanong ng mahal na Apo na ipapasok namin sa ospital. Dahil kailangan niya nga po na talagang malagyan ng swero at saka ng oxygen dahil nahirapan na siyang huminga. Pumayag naman po siya ng bandang hapon. At naisugod nga po namin siya dyan sa may hospital dito sa Bustos na malapit lang din po dito dahil ayaw niya nga pong malayo sa mahal na Apo at gusto niya lagi niyang nakikita ang mahal na Apo dahil lumalakas nga rin ang loob niya at ang loob ko dahil pinanghihinaan na rin ako dahil sa nakikita ko sa kanya. Pero nananalig ako dahil lagi nga nakagapay sa amin ng mahal na Apo na huwag kang mag-alala dahil nasa kanya-kanya. Nasa kanya ka na, kaya yan ipagdalisay lang kung hanggang saan kayo magiging matatag. Naipasok nga po siya ng ospital. Nung pagkakita po ng doktor doon na tinatanong nga po sa akin bakit daw ano po ba ang maintenance at bakit inatake ng ganong katindi. Sabi ko, nag-herbal po kami, pero dati po kami nagagamot sa Manila, pero natigil po yun nung napunta kami rito sa Dambana. Kasi dito naman po siya talaga gumaling, dahil dati po kaming nagpapagamot sa Manila, may mga maintenance siya ng gamot, pero hindi bumababa ang kanyang creatinine. Pero nung itinigil niya yung gamot na yon at nanalig siya rito sa Dambana na ito sa pamamagitan ng mahal na Apo, nag-clear pa nga ang kanyang creatinine, kaya lubusan talaga siyang nanalig dito. Nung pagkakita ng doktor, kailangan niya raw ma-confine. Sabi niya, kailangan ma-laboratory siya para malaman lahat kung saan ang galing. Nilaboratory po siya doon, to the echo, ECG, lahat kinunan ng dugo. Ang tataas daw po pala talaga, tumaas. Kasi nalibang
naman po talaga siya. Kasalanan na rin po dahil sa katakawan na nga na sinasabi. Kasi talaga napakahilig niya po talagang kumain. Lumaki siya ng todo. Kaya noong ginagamot na po siya doon, nung makita ng doktor, dahil pinapasok na siya sa kailangan, ma-ICU na siya dahil nahirapan na huminga. Nung dumating po yung doktor na talagang titingin sa kanya, tinatanong nga po ako bakit pinabayaan ko raw na walang maintenance. Sabi ko, hindi naman po dahil ang sabi ng doktor, matagal na raw po dahil nakita nga doon sa ano niya, malaki ang puso. Sabi niya, matagal na to kasi hindi mo pala siya pinag-maintenance ng gamot. Sabi ko, ano ko po na nito lang naman po talaga sumumpong yan dahil nitong nalibang na nga siya sa dami ng nakakain niyang karne kaya nagtaasan lahat. Pero kung aanuhin po, talagang sa herbal naman po siya talaga nakuha dahil nanalig siya dahil doon ang creatinine niya. Baka ngayon nga ho, kasi pinagdadialysis na siya noon, pero hindi siya nagpa-dialysis dahil nananalig nga kami dito, nagagaling. Como nung gumaling nga po siya, talagang dito na po kami, huminto kami sa gamot. Kahit ako, hindi na rin ako nagagamot. Dati ako nag-high blood, lagi mataas ang cholesterol ko. Hindi ako nakakatulog. Pero nung nahandito po kami at dito kami nanalig at nanampalataya sa mahal na Apo at sa banal na Espiritu, naging laking kaginhawahan sa amin dahil hindi ako nagme-maintenance pero lagi akong normal ang dugo ko. Yung cholesterol ko nag-normal at lagi po ako nakatugin ng pinakamalaking biyayang ibinigay sa akin ng Panginoon dahil dati po akong nagbabalyum ako dahil hindi ako nakakatulog kagabi. Inaabot na ako ng madaling araw, tsaka lang ako makatulog. Pero hanggang inano nga ako ng volume 5 hanggang volume 10, volume 15, doon lang ako nakakatulog. Pero nung napunta po kami dito, naging normal ang pagtulog ko. Kaya talagang nanalig po kami dahil nandito talagang mga kagalingan. Basta manalig at manampalataya ka lang. Tapos nga po nung makita ng doktor yung resulta, tinapat ako ng doktor dahil sabi nga ng doktor, lumabas ng lahat ang mga pinalaboratory sa kanya. Tinapat niya ako talaga, sabi niya, Mrs., itong sakit ng asawa mo hindi biro, sabi niya ganon. Kaya tatapatin na kita, sabi niya ganon. Kasi siya nakalinya doon sa, ngayon katabi mo, maya-maya pala katabi mo patay na, sabi niya ganon. Kasi napakalaki ng puso niya, kung ano yung laki niya, siya laki ng puso niya at may mga barado siyang mga ugat. Di syempre kung bilang tao na kung wala siguro ako dito, baka nag-collapse na ako dahil doon sa sinasabi niya kumbaga sa ano, oras na lang pala pagitan ng asawa ko at wala na, sabi kong ganon. Itinulog namin sa mahal na Apo yung kung ano yung mga sinabi dahil pandi naman ang tawag, pumupunta ang mahal na Apo sa ospital, tinatanong kung ano po ba ang resulta. Nung nasa ICU siya, sabi nga ng Apo, pinasok ng mahal na Apo na naigagalaw niya ba ang kamay niya. Ginalaw niya naman po, pati nga pa ay ginalaw niya, saan ganon. Yun na lang paghingal at saka yung parang ngiwi nga siya na hindi siya makainom at saka oxygen. Pero nagtataka rin ako naman doon sa doktor na yun, sabi ko ganon. Pero ang salita nga ng Apo, huwag mo siyang panaligan. Sabi ko, kasi bilang tao, iyak po ako ng iyak kasi parang pinanghinaan na rin ako ng loob. Kasi sabi ko, ganon ho ba talaga kalala? Wala na ho bang tsansa na wala na, basta yan anya, pansamantala lang yan. Pero kung ano anya, hindi ko masasabi, sabi ng doktor. Kasi pinabayaan mo na hindi siya naggamot. Sabi ko, hindi naman ho dahil sa gamot, kasi normal naman po siya, nagpapalaboratory kami. Pero normal, nito lang po talaga siya naging ano. Pero maano rin po yung doktor na yun, dahil nagtataka ako sa kanya, ilang days po kami, 2 days siya sa ICU. Madali naman siya nakarecover. Tapos pinalabas siya sa ICU, pinasok na lang kami sa room. 5 days kami sa room. Tapos pinalalabas niya kami. Ganong nakita ko naman na wala namang, hindi naman nakarecover yung mister ko dahil, natanggalan na oxygen, lalabas na kami. Tapos nung hindi siya nakakakain, pinatanggal yung catheter pero hindi normal siyang umiihi. Sabi ko, ba't kami lalabas? Sabi kong ganon. Sabi niya, okay na yan, sa bahay mo na lang gamutin. Sabi nga pwede naman anya kahit wala siyang oxygen. Pero yung tingin ko sa mister ko, talagang totally na hindi pa siya nakarecover, sabi kong ganon. Di pa kami, sinabi namin sa mahal na Apo, sige, ganon. Tapos sabi niya, sabi ko, gusto ho niya, dyan din ho kami tumuloy, dyan ho siya magpagaling. Sabi nga ng mahal na Apo, kung yun ang gusto niya, sige, doon muna kayo. Kaya
dito po kami napisa ng ilang days pa rin. Pero yung ilang days po na yon, parang ano po rin kung sasabihin niya, ay parang panaginip na hindi ko maintindihan. Ako rin na ano doon sa kahiwagaan na nangyari sa asawa ko dahil yung ilang araw na labas namin na yon hindi naka-recover. Tapos nahandito kami, yung nakikita mo po sa kanya na kahit ako natatakot na rin, sabi ko, Diyos ko, ito na po ba yung oras niya na talaga? Kasi nag-iiba po yung kulay niya, nag-ano siya, pero lumalaban po siya talaga hanggang pinaano na nga ni Ka-Archie ng oxygen, ang hiram kami sa barangay para masuportahan. Pero lumalaban siya, pero pag nakikita niya po ang mahal na apo, pag tatlapitan na siya ng mahal na apo, kapatid, hahaplusin yung dibdib niya. Nahihirapan ka ba? Hindi po. Hindi, tumatawa po siya, nakakatawa siya sa mahal na apo. Wala po, hindi po, kaya ko. Kaya mo ba? Sasabihin niyang mahal na apo. Sasabihin niya, kaya ko po. O sige, hanggang ng apo, iiwanan ulit kami. Pag lumabas na yung mahal na apo, iba na naman yung nagiging reaksyon niya. Parang talagang alam ko, ramdam ko sa sarili ko na nahihirapan siya. Kanya lang, ayaw niya lang talagang umuwi. Talagang gusto niya na dito siya manatili. Pagka kinabukasan na naman yun, papasukin na naman kami ng mahal na apo. Una nga po, nakakapasok pa siya rito. Yun, pan 3 days, hindi na siya talaga nakapasok dahil hindi na siya makalakad. Hindi na, parang latan-latan na po siya, parang paano na. Ngayon, sabi nga ng mahal na apo, gusto mo kapatid, iluluwas kita ng Maynila, kasama ako, gusto mo ipa-check up kita, sabi niya ganon. Kasama ako, kung gusto mo pa, ano kita sa ospital, ayaw niya, ayaw. Kasi parang nahihirapan ka, hindi po, umiiling siya, hindi raw, hindi. Tapos nung ano na nga po na, nung gabi na yun, naramdaman na namin talagang hirap na siya hanggang sa nagpupunta na rin yung mga kapatid niya dahil alam na nga nila, nagtatanong na sila, ano raw ba, bakit hindi inuwi? Sabi ko, ayaw umuwi kasi ang gusto dito sa mahal na apo. Kaya sila na ang nagpupunta, yung isang kapatid niya, tsaka yung dalawang lalaki pa, nakapunta na rin dito. Tapos po no, yung pang-apat na araw niya na, yun parang matindi na po yung kanyang pagsumpong. Talagang hindi na siya nakakatayo, hindi na siya kumakain, ayaw niya nang kumain. May tubig, hindi na siya umiinom. Basta nakaano lang siya, dumadaing lang siya na gumagano lang. Parang alam mo, naramdam ko, hirap na siya kahit ang mahal na apo na nararamdaman na rin na nahihirapan siya. Pero napakabait nga po ng mahal na apo, talaga ng inano po talaga siya, kinalugdan talaga ng banal na espiritu dahil hindi lingid sa kanya kung ano yung nagaganap sa asawa ko dahil doon sa kinausap niya nga ako na kapatid, kailangan talaga maiuwi na natin yung asawa mo para hanggat may time pa na magkita silang mag-ina kasi ayaw niya nga po umuwi. Nanay niya hindi naman po makapunta rito dahil una-una may sakit din at may ano rin sa puso at malayo. Sabi niya iuwi na natin siya ngayon, kakausapin ko siya. Sabi ko, sige po, kayo na po ang magsabi na kung ano po ang nararapat, kayo na po ang bahala. Nung gabi na po yun, pagkatapos ng mensahe dito, pumasok ang mahal na apo sa amin, nasabi niya nga kapatid, dadaling kita na ng Manila, na kailangan ma-check up ka na, para ako ayokong mamatay ka. Sabi niya gano'n, gusto kong mabuhay ka. Kung yun naman na magiging kaparaanan ng ama at hindi ka ano rito at sa ano ka talaga kailangan, ibibigay pa rin ng ama ang kaparaanan upang mabuhay ka. Sabi niya gano'n. Sabi niya, pumayag ka na hiyahatid ka namin ngayon para idediretso ka namin na ospital. Tapos, pagkagaling mo, tsaka ulit bumalik dito. Sabi niya gano'n. Hindi naman para una nga po, ayaw niya, panailing hanggang sa umiiyak siya. Kasi pag kinakausap siya ng mahal na apo at iuwi, umiiyak, kaya naaawa din talaga ang mahal na apo. Pero talagang para sa mahal na apo, gusto niyang magkita-kita rin silang pamilya. Kasi una-una siguro, yun nga rin na isang naging kaparaanan para maiuwi nga siya doon. Kasi kung titingnan nyo, talagang wala na siya Talagang kung aanuhin natin na hindi siya anuhan ng banal na espiritu at hindi pa rin siya ipagkakaloob ng ama, baka yung ilang araw na yun, patay na siya talaga. Kasi sa nakikita ko sa kanya, na paghating gabi, tsaka siya nawawala ng, parang ang kulay niya, nagkukulay, yung sa kulay ng patay na talaga.
Kanya lang nilalakasan ko ang loob ko, kasi yun na lang hiniling ko sa Panginoon na bigyan mo ako ng kalakasan ng loob. Sabi ko, sana makaya ko to. Sabi ko gano'n, dahil parang hindi ko kakayanin. Sabi ko gano'n. Kumbaga sa nandito na kami, bakit ganito pa? Sabi ko gano'n. Pero humihingi ako ng tawad sa iyo. Kasi nagtatanong ako, bakit kung kailan kaming mag-asawa ang nalapit, at saka naman parang sinusubukan kami magkalayo. Pero sabi ko, tulungan mo na lang ako, ibigay mo yung kalakasan ng katawan ko para makaya ko. Sabi ko gano'n. Sabi nga ng apo, tatagan mo sarili mo, wag kang bumigay. Sabi niya gano'n, dahil pagdalisay yan, nakikita ko, pagdalisay lang yan. Tapos, inuwi nga po kami pagkatapos ng gawain, 9 o'clock. Iniluwas na po kami ng Manila. Pero hindi pa rin po siya nagpadala ng ospital. Sa bahay po kami tumuloy. Sabi nga ng apo, sige, bukas na lang. Sabi niya gano'n, bukas dali natin ng ospital. Hindi pa rin po kami nakapunta ng ospital noon, pero talagang hirap na. Ilang oxygen na nga po yung nakahanda sa amin. Kasi pagka nung bumiyahe kami, naubos ka agad yung isang oxygen, kailangan may kapalit ka agad kasi nahihirapan siya talaga sa paghinga. Nung nasa bahay po kami, tumatawag ang mahal na apo na, kapatid, nalagay ni kapatid. Sabi ko, okay naman po, kanya lang may time po na talaga nahihirapan po siya at parang nag-iiba nga po yung kulay. Pero yung pong paghingal niya talagang ganon po, ganon ka yung kanyang paghingal, nahirapan po talaga sa puso. Kasi sinabi naman talaga ng apo rin na kung ano yung sinabi ng doktor dito sa Bustos, yun na yung sinabi ng mahal na apo na lumalaki ang puso niya at may mga ugat na barado. Kaya yung daluyan ng dugo niya, hindi siya ganong kaya yun ang nagpapahirap sa kanya ng paghinga. Nung nasa bahay nga po, nung magpunta ang mahal na apo doon, nakita niya nga po yung lagay, sabi niya nga inano niya nga po sa akin, nalakasan mo loob mo kasi hindi naman yan, basta tuloy-tuloy ang panalangin at lahat dito ipinapanalangin kayo. Isa po palang the best na rin yun na ang panalangin. Kasi nung nasa ospital pa lang po kami, napakarami na pong nananalangin sa kanila rito. Dahil isinasama po nila kami lagi sa panalangin, kaya ganon nga po lahat ang talagang pasasalamat ko sa mga kapatiran, lalo na sa mga alagad at sa mga choir, sa mga CAPS at sa mga IT team na talaga nakasuporta po sila sa amin. Yun ang kaibahan po sa mga kapatiran Divine Mercy na pagka nagkaroon ka ng ganyang karamdaman at talaga nakagabay po sila talaga, hindi ka nila pababayaan. Yun po ang kaibahan sa kanila ng ibang mga samahan. Kaya po talagang humanga po ako rito nung hanggat naiuwi kami doon sa Manila, nakasubaybay po sila sa amin. Hanggat hindi nila nakikita na maayos na, talagang puntahan po sila kahit gaano kalayo ng bahay namin, talagang pinuntahan po nila kami roon. Kaya nung nasa bahay na po, nung 2 days na yon, dumating yung isang kapatid niya na galing nga sa France. Dahil sabi nga ng mahal na apo, kapatid, kailangan yung parang magbanding silang magkakapatid. Sabi niya gano'n, baka kasi yun ang kailangan. Sabi niya gano'n, kasi parang nadadama ko na merong totoo po yun, kung ano yung sinabi lahat ng mahal na apo na talagang sa isang pamilya po pala talaga, pagka merong talagang nangyayaring hindi maganda at nagkakalayo-layo na, siguro po yun ang naging daan na para siya lang ang ginamit ng Panginoon. Kaya alam ko talaga hindi pa siya kukunin kasi yung sa na yun, nung magkaharap-harap sila at makita niya ang nanay niya at saka sila magkakapatid nagkasama-sama doon sa kwarto namin, parang nakita ko rin yung galak niya, yung parang siguro nasa dibdib niya na gano'n na parang niya siguro na parang dahil siya na nga nagiging panganay, parang ramdam niya sa sarili niya na nagkakahiwa-hiwalay na sila. Kasi dati nung buhay pa tatay niya, talagang close silang pamilya. Talagang pagka yung may ganong okasyon, magkakasama sila doon. At laging kung sino yung nakakatanda, yun ang sinusunod. Ngayon po nawala kasi yun. Kung may mga asa-asawa na nga at may kanya-kanya ng pamilya, parang nawala na yung bonding nila na yun. Parang siguro dinala niya na rin sa puso niya na parang nagkakahiwa-hiwalay na siya, pati nanay niya, nawala na nga rin sa yung hindi na sila nagkakasama-sama. Noon dumating po yun na gabi na yun, at tatawag nga lang po ng mahal na apo noon
na kinakamusta nga po siya. Sabi ko, heto nga po, magkakasama po sila rito. Sabi niya, yan ang the best kapatid, yan ang magpapalakas sa kanya. Sabi niya ganon. Ngayon nga po, nahandito si Father dahil pinatawag nung isang kapatid. Dahil yung kapatid niya parang sakristan yun nasa France, pero nag-aano siya sa simbahan. Pinapunta niya yung pari sa amin na para malagyan ng parang langis daw yung pampalakas. Kaya nung dumating po yung pari na yun sa amin nung gabi na umuulan pa nga, parang ano pa rin ang Panginoon, parang naging dahan. Kasi kalakasan ng ulan. Sabi nung pari nung maaga pa, pinuntahan ng biyenang ko, hindi raw siya po pwede. Kasi meron pa siyang misa. Pero bakit daw po nung gabi na nahandoon siya, hindi siya mapakali. Kaya kahit umuulan, pumunta siya sa amin. Basang-basa nga po yung pari. Nilagyan po siya ng ano rito, tapos nagdasal kami. Sabi niya, kapatid, hindi ito anya, ito, hindi. Kasi yung iba, pag nakikita ko, akala mamamatay na. Pero ito anya, pampalakas to, malaking tulong sa iyo to para mapalakas ka at mabilis ang pagaling mo. Diyos ko talagang papuri sa Diyos. Nung mapahiram po siya nung gabi na yon, alas 9 nung nasa amin yung pare, alas 10 naghihirap pa siya noon nung pagkaano na yun, parang yung katawan niya. Pagdating po ng alas 12, nagdadasal po kami, pinatanggal niya yung kanya oxygen, alisin daw. Sabi niya gano'n, tinanggal po namin. Tapos nakatulog siya hanggang umaga, nakatulog po siya talaga. Sabi ko, Diyos ko, parang dahil yung ilang gabi na nahandoon kami, talaga hindi siya nakakatulog sa hirap, kahit naka-oxygen siya, pero nakikita mo yung panahihingal niya na gano'n. Pero yung gabi po na yun, naanuhan nga siya nung pare, at sabi ng apo, malaking bagay yan, yung magiging isang kaparaan ng pare ni Lord yan. Totoo nga po, kasi nung pagkapahid ng pari na yun, alas 12 ng gabi, na pagkatapos namin magdasal, nagtanggal na ng oxygen, hanggang umaga na yun, nakatulog siya ng nakahiga, nakasandal doon sa pinaka-katre, na diretso ang tulog niya na hindi siya pabalisa. Hindi po yung kagaya na ilang araw. Tapos yung sunod na yun, sabi ko, kakabit ko ba yung oxygen mo? Hindi raw. Yung maghapon po na yun, talagang hindi niya rin po ipinakabit yung oxygen. Sabi ko, Diyos ko, ito na yata yung sinasabi ng mahal na apo na may gagawin ng Panginoon na ikagugulat nyo. Dahil yan, kumbaga sa pagdalisay lang niya, ipinakita lang ng Ama kung hanggang saan din siya katatag, kung ipaglalaban niya pa rin. Totoo po, nagaganap lahat. Kung ano yung sinasabi ng mahal na apo, nagaganap po lahat yun. Tapos yung maghapon na yun, nakakain po siya. Sinusubuan namin, nakakain siya na walang oxygen. May inom na siya, hindi na siya nasasamid. Tapos nung gabi na pong yun, sabi ko, hindi ka baka ako mag-oxygen? Hindi raw po. Tawag na naman ang apo, sabi ko, mahal apo, nagtanggal na po siya ng oxygen at nakakain po siya. Kaya sabi nga ng mahal apo, purihin niyo ang Panginoon, basta tuloy-tuloy lang ang panalangin. Alam ko makakasadsad siya at alam kong hindi pa niya oras. Ipagkakalo pa rin sa kanya ng Ama. Nung pangatlong araw po, nung nahandoon po yung kapatid niya, lumalakas po yung kain. Tapos yung magkakasama po sila doon, nagkukwentuhan. Damang-dama ko sa kanila yung nagkasundo-sundo nga po lahat. Sila magkakapamilya, nagkasundo-sundo. Sabi ko, ito yata yung sinasabi ng mahal na apo na ito lang ang kailangan. Sabi ko gano'n, para sila magkasundo-sundo. Kasi una-una, syempre, nagkaroon na nga ng mga kanya-kanya pamilya, nagkakaanuhan sa pagpataasan. Siguro, gano'n na rin nga po. Pero ngayon, natutong humingi ng tawad sa kanya kasi isang kapatid niya nag-aanuhan niya, yung taga-France, nag-aanuhan sila sa telepono na hindi siya pinakinggan. Humingi ng tawad sa kanya yon, nagpakababa sa kanya, humingi ng tawad, nagkaiyakan sila. Parang nagka-open forum po sila doon sa kwarto namin na yon. Tanda ko po yun kasi doon ko lang nakita yung parang tuwan-tuwa siya kahit hindi siya nakakapagsalita, pero ramdam ko sa ko na parang masaya siya, parang lumakas nga po siya noon Tapos yung sunod-sunod na araw na yun nung pagbalik ulit namin doon sa doktor, dahil 1 week lang po, na kagad siya para makita ko Sabi nga po nung doktor, hindi nga raw po biro yung naging resulta ng mga niya. Dahil iba nga raw po ang pag-atake, sabi ganon. Kaya sabi ko nga, kung mapagdinilayan nga lang, yun sa ganong sitwasyon, kung hindi nga po ba nakagabay ang mahal na apo na kinalugdan ng banal na espiritu, at kung hindi rin nga po kami ginagabayan ng Panginoon,
eh siguro po wala na siya. Kasi yun yung mga naging kaparaanan na lang ng ama eh. Ginamit na lang po yun para maduktungan ang buhay niya. Kasi ang ano ko nga, akala ko time niya na yun, nag-aantay na lang kami ng oras. Pero yun po pala ang mga ginamit ng kaparaanan ng ama na parang mabuo ulit ang isang pamilya na kagaya na sa kanila na dati naman pong okay, pero nitong mga ano nga po, kasi nawala na nga, kaya parang ginamit siya upang magkasundo-sundo. Hanggang sa ngayon nga, yung isang kapatid niya, sabi niya, hindi niya nga inaasahan na makakauwi siya. Pero bakit nakauwi siya? Nakakuha agad siya ng ticket. Kaya sabi ko nga sa kanya, kasi ano nga siya sa El Shaddai. Sabi ko, tingnan mo, isang kaparaanan pa rin ng ama. Kasi yun ang tutol sa amin na bakit kami tumigil sa paggagamot, inaasa lang namin sa ganito. Pero sabi ko, alam mo, kung saan nakakaano ang kapatid mo, siyempre doon ako sumusunod lang sa kanya. Kasi dito siya nakatikim ng kaligayahan, dito siya nakatikim ng yung naging mapanatag ang kalooban niya. Kaya siyempre, yun ang hinahanap niya. Magtataka ka, bakit ka ako ayaw niyang umuwi? Ganong ito ang bahay niya. Bakit ka ako ayaw niya? Mas gusto niya talaga doon. Kasi doon siya nakakita. At doon niya nadama talaga ang Panginoon, sabi kong ganoon. Kaya nga noong umalis siya, sabi nga niya tuloy doon sa mga kapatid niya, sabi niya sana isang araw maisipan niyo naman sumama sa Dico at saka sa Ate Charito na pumunta roon. Para kasi sila, nakita ko dahil araw-araw kami nagdadasal. Kung ano yung dinadasal namin dito, dinadasal ko doon. Yang kako ang dinadasal namin doon. Kasi sa kanila, iba naman ang dasal nila doon sa France. Kaya sabi ko, yan ako. Sabi ko, sige, magtugunan na lang tayo. Kung ano yung dasal mo, yun ang susunod, yung dasal naman namin. Kasi yung ako ang inaano ng mahal na apo. Kaya, pero malaking ano, kasi nung bago siya umalis nga, nag-usap kami dalawa, kinausap niya ako. Sabi niya nga, o nga Ate Charito, sana ano ko pa nga naintindihan. Sabi niya gano'n, yung sinasabi ng Dico, na totoo pala. Sabi niya, naging matigas lang ako kasi yun ang naanohan ko sa France, sabi niya gano'n, dahil siyempre yung mga pare, yun ang tinuturo, yun ang inaano. Pero doon sa nakikita ko sa inyo, yung pagsasama niyong pamilya, parang nakita ko rin anya na, oo nga, nagkakahiwa-hiwalay kami, sabi niya ganoon. Kaya tama lang pala, napuntahan yung direksyon, sabi niya gano'n. Sabi niya, saludo ko sa inyong mag-asawa, sabi niya gano'n. Kasi yun ang hindi kami magkasundo rin, yung bayaw kong yun, dahil kontra nga kami, magkontra kami dalawa dahil hindi ko gusto yung ano niya kasi ako, yung kako ang nakaanoan ko na rito sa dambana. Siyempre, yun ang aanuin ko sa sarili ko, sa pamilya ko. Ikaw, yan naman ang nakaaduhan mo kako, yan mo naman sa pamilya mo. Iisa lang naman kako tinutunto natin Iisa lang siya, si Kristo. Pero kanya lang, magkaiba lang kako tayo ng pananampalataya para sa isa't isa. Ikaw matagal ka rin natira sa simbahan, sabi kong gano'n. Kami nga ng Dico mo, dito lang nung mapunta lang kami sa dambana. Nagsisimba kami, oo, pero hanggang doon lang paglabas namin, iba na. Pero dito namin nadamada kasi kung paano matahimik ang kalooban, hindi na kami naghahangad ng kung ano-ano pa. Kahit nga sa mga kapatid mo, di ba, tingnan mo. Kaya hindi ko naman sila mapilit kasi naisama ko na sila. Hanggang doon na lang. Kung saan nila gusto, kung gusto nila sumama sila. Naka-open naman ako. Kanya lang, isang beses lang sila sumama, pero hindi na sila umano. Kaya nito, bago nga siya umalis, sabi niya, sana nga, kayo, kung po pwede lang sana, ibigay nyo yung isang araw para makasama kayo at makita nyo kung paano nila nadama ang Panginoon. Sana kayo din, madama nyo rin para makilala nyo siya ng lubusan, sabi nung bayaw kong yun. Ngayon nga, kamusta? Sabi nga, tinatanong na ako, nagpupunta na kami rito. Sabi ko, oo, nagpupunta na kami. Sabi kong gano'n, dahil malakas na, okay na. Kahit siya, hindi rin siya makapaniwala sa nangyari sa naganap sa kapatid niya dahil mahiwaga daw na hindi niya rin maipaliwanag na parang panaginip na nakita niya dahil isang iglap nakita niya na gano'n, tapos nakita niya ito. Sabi ko, kasi nga una-una nakagabay sa amin ng banal na espiritu, ang mahal na apo, talagang hindi niya kami pinabayaan.
ang mga kapatiran Divine Mercy talagang halos pag nagdadasal doon kami lagi ang isinasama sa panalangin. Tapos siya nagpamisa rin. Kaya sabi ko, malaking tulong talaga ang panalangin. Kaya nga sa atin talaga, yung hanggat malakas, siya nga hindi niya inaasahan, nabibiglay siyang ganyan. Pero ang pagdalisay naman pala, hanggang doon lang. Ngayong kagalakan naman dahil tingnan nyo, hayan, malakas na siya. At ang kulang na nga lang talagang yung makapagsalita siya ng diretso. Pero parang hindi siya nagkasakit. Kumbaga sa ano, parang panaginip na nga lang. Kaya talagang napakabait ng Panginoon pagka tayo'y nanalig at nanampalataya sa Kanya at huwag tayong bibitaw. Talagang nakasuporta po siya sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Kaya talagang samantalay ko na maraming salamat po sa kapatiran Divine Mercy, lalong-lalo na sa mahal na apo at sa kanyang pamilya na talagang hindi niya kami pinabayaan. Sa mga alagad, sa CAPS at sa mga choir at sa mga IT team, lahat po sila talagang sumuporta sa amin. At ang mga tagasunod, ang mga lahat po ng talagang tumulong sa amin, lalo na nung nasa ospital po kami, na talagang hindi mo naman kaano-ano, pero parang kapamilya mo po sila pagka tumulong. Talagang sasabihin mo nga na ibang-iba ang Divine Mercy. Kaya yun po ang lagi pinagmamalaki ko sa kanila. Ibang-iba ang samahan ng Divine Mercy at wala kayo nakikitang iba. Salamat po. Thank you, Tita. At madamdamin po ang kanyang pagbabahagi. At siguro naman kayong lahat, buhay na saksi na nakikita nyo ngayon ang aming kapatid. Isang bagay lamang po na pagmamalaki namin lahat na dito sa Kapatiran Divine Mercy. Sa lahat po sa inyo, na mga, lalo na po sa pasyente, hindi lamang po kayo sa sarili nyo ang nagdadasal. Kung hindi lahat po kami na Kapatiran Divine Mercy, kasama nyo po kaming nagdarasal sa inyong kagalingan. Kaya po, palakpakan po natin ang Kapatiran Divine Mercy sa katauhan ng, sa banal na espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Magsitayo po tayong lahat.